Matindi ang aming ginawang preparasyon para mapasok ang Pawod Spring Underwater Cave. Ngayon, nasa huling antas na ako ng aking underwater cave training. Ang pasukin ang mismong underwater cave. Kasama si Tom and then could be also, at si Poby, ang aming underwater videographer. Oras na para pasukin ang bukana ng kuweba. Pinaka-importante sinabi nga ni Tom sa akin na wag mong kakalimutan is yung will to survive. Dahil yun yung tutulong sa'yo makalabas eh. Pag may will to survive ka, magkikick in na yung knowledge na natutunan mo, magkikick in na yung common sense mo eh. Yun yung isa sa mga importanteng bagay na dapat sa dala mo sa kuweba eh. Bago ko pasukin ang kuweba, naglagay muna si Tom ng primary tie-off o linya mula sa labas. Ito ang magsisilbing guide para ligtas na makapasok at makalabas ang diver. Dahil sa mga parteng sobrang dilim sa loob ng underwater cave, ang tali na lang ang siyang gabay para sa tamang daanan palabas. Dahil maliit lang ang bukana ng kuweba, kailangang isa-isa kaming pumasok. Importanteng maisapuso ko ang pagsasanay na ito para mapaghandaan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Habang papausad kami sa loob, may mga malaking lagusan kaming nadaanan. Pero tulad ng inaasahan, may mga lagusang isang tao lang ang kasya. Sa gilid o side mount ang aming tangke dahil mas makakagalaw kami sa mga maliliit na lagusan. Praktikal din ito dahil mas madaling matatanggal ang mga tangke kung kakailanganin. Kaya kailangan ang bawat galaw ay tansyado. Kailangang unti-unti kong isiksik ang katawan ko para marating ang kabilang parte ng kuweba. At sa pagkakataong pasukin ng tubig ang aking mas mainam na pumikit na lang para maiwasang magpanik. Pag nakapikit ka, hawak mo yung line, parang ang calm ng feeling eh. Kaya nga sabi ni Tom, pwede nga, mas preferred nga raw ng mga naturuan niya sa cave diving na pag kunyari, imbis karon nagka-silt out, sabihin natin na bulabog yung silt, mas okay pang pumikit ka na lang eh. Gabi na nang umahong kami. Good job, man. One dive na natapos natin. Nakatapos lang ang first dive natin. Alright, ganda yung dive. Pinasok natin yung restriction na sinasabi nila Tom, nila Poby. So napasok naman natin yung restriction, nakita natin yung nasa loob at naikot natin yung ibang parts ng cave. Pero may mga iba pa tayong parts na e-explorein. Hindi pa natin napuntahan yung air pocket. So sa second dive natin, yun yung target namin puntahan at hopefully maikot na namin yung ibang parts ng cave. Pagdating namin sa loob, isa-isa nang pinatay ang mga ilaw na dala namin. Sa sobrang dilim, ang pulang ilaw lang ng kamera sa helmet ko ang nakikita. Kailangan kong alalahanin ang lahat ng itinuro sa akin ni Tom.
So yung pinaka-challenging siguro na skill was yung total blackout. Because mas malayo na kami, we were inside the cave further inside the cave. Again, dun pa rin sa may bungad, kung nasan yung mga line, kung saan kumbaga medyo kayang kontrolin yung paggawa ng skills. Pero it was further in. So ibig sabihin, mas mahaba yung kailangan kong kapain palabas. Tapos, ang ano pa dun is, wala ka mask. Wala ka na talagang visual ang anything. Simula na ng pinakamatindi kong adventure sa Born to be Wild. Ako si Kiko Ruscha, Born to be Wild.